Nakatanggal na ang sira na puso. Ipagpatuloy ang extracorporeal circulation. Inilagay ang donor na puso. Bumalik ang sariling tibok ng puso. Maligayang bati, maligayang bati. Maligayang bati, Dr. Yuan. Matagumpay ang operasyon. Dr. Lina, ikaw talaga ay isang nangungunang siruhano. Palagi kang may 100% na tagumpay. Sa mga pangunahing operasyon, mas gusto kong tawagin mo ako sa aking pangalang Chino. Yuan Ling. Dr. Yuan, ito ang tawag ng iyong ina. Hindi ito ang iyong amain. Ito ang iyong tunay na ina. Bakit mo ako tinawagan? Ling ang iyong kapatid na si Wei ay may cancer sa matris. 15 taon na ang nakalipas. Inis na inis ka sa mahirap kong tatay. Nagpakasal uli. Mula noon, hindi na kami mag-anak. Noong panahong iyon, napilitan din ako. Kaya umalis ako sa'yo. Pareho lang ang laman ng palad at likod ng kamay. Ling bilang ina, humihingi ako sa iyo. Ikaw ay ipinanganak na may 2 matris. Isang-isa uli mo sa kapatid mo. Magkano ang kailangan? Sabihin mo lang ang halaga. Gagawin ng ina ang makakaya niya para sa iyo. Ngayon ay maayos na ang buhay ko. Hindi ako nagkukulang sa pera. Pero masasabi ko sa iyo, ang cancer sa matris, maaaring magamot. Sa buong mundo, tanging sa ibang bansa lang. Kaya lang si Dr. Lina lang ang nakakagamot. Tayo, hindi natin maabot. Yung mga doktor na ganoon kalaki. Yung mga ganitong abala. Matutulungan kita. Paano ka matutulungan? Sabi ko, kaya ko, basta. Dahil, ako si Lina. Ako si Lina. Assistant Liu. Ayusin ang tiket pabalik sa bansa bukas. At magpadala ng isang appointment number kay Yang Huifang para sa kanyang konsultasyon. Ito, talaga bang si Yusi? Lina ito, pero bukas ay ang iyong mahirap na. Pahinga sa araw ng pahinga. Dapat ka nang umuwi. Sa paraan na rin, maipon ko ang aking mga karanasan at kaalaman na naipon ko sa mga nakaraang taon. Para sa bansa, sa mga nangungunang kumpanya ng medikal, upang mas maraming tao maranasan ang aking mga tagumpay sa medisina. Sa napakaraming taon na ito, ang aking anak na babae, si Wen Erko, naging isang pandaigdigang, pinakamagaling na doktor na. Ay naku, may pag-asa na si Wei. Nanay, may pag-asa na ako. Yung babaeng nasa na yon, handa na akong bilhin ang kanyang matris. Ang mga ganitong mahihirap ay handang gawin ang lahat para sa pera. Talagang kaakit-akit. Sobrang cute. Yue, syempre, kapatid mo yan. Tama, nanay. Narinig ko. Tungkol sa ganitong operasyon ng organ transplant. Napakahirap. Sa bansa, parang walang doktor na makakagawa nito. Huwag kang mag-alala. Ang mag-opera sa iyo ngayon ay ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Lina. Talaga. Ikaw kasi, dapat mong alagaan ng bahagya ang iba. Syempre naman. Doktora Lina. Pero idol ko kayo. Tama nga pala. Ito ay regalo na aking inihanda para kay Dr. Lina na nagkakahalaga ng 2 milyong pesos. Ang sinasabi ko ay tungkol sa kapatid mo, si Yuan Ling. Ang sinasabi ko ay tungkol sa kapatid mo, si Yuan Ling. Gusto niyang ipakita kung mabuti siya sa kanya. Hindi lang siya basta ate mo, kundi siya pa ang iyong tagapagligtas. Yevi, panaginip lang. Bukas babalik si Yuan Ling. Maghahanda muna ako. Anong tagapagligtas? Pero nakasalalay lang sa maliit na kuti na nagbebenta ng matris. Ginoong Lee, tulungan mo akong magpa-appointment sa bangko para mag-withdraw ng 3 milyong piso. May urgent akong kailangan gawin. Bukas, gamitin mo ulit ang sasakyan sa bahay. Puntahan mo sa paliparan para sanduin isang napakahalagang tao. Chayansheng, nakita ko na ang pinagmulan ng matris. Ang galing. Binabati kita. Kapag napalitan ang matris, makakapanganak ka. At magagawa mo na makipag-ugnayan sa mayamang pamilya ng Hu. Pero, gusto kong makasama ka. Paano mangyayari yon?
Hindi ka naman kasal sa mayamang pamilya ng mga ho. Saan ka kukuha ng pera para gastusin? Tama nga. Sa wakas, pamilya ng pinakamayaman. Chayansheng, huwag kang magalit. Hindi ba pwede akong magpakasal? Sa hinaharap, gagamitin ang pera ng pamilya ho. Sikreto kitang susuportahan. Ayos lang yan. Kapag ikinasal ka na sa mayamang pamilyang ho, kailangan mo akong bigyan ng 1 milyong bawat buwan. Kung hindi, saan ako kukuha ng lakas para masiyahan ka? Kahit na sinasabi ng iba na hindi magaling si Hoksing Sao, pero may pera siya. Basta makipag-ugnayan lang ako sa Ho family. Sa kasal namin, ipapangako ko sa'yo, walang problema sa pagkain at damit. Ngayon mismo, ipapakasal ko si Hoksing Sao. Tumawag. Sabihin mo, si Dr. Lina, ang personal na mag-opera sa iyo. Siguradong magiging matagumpay. Maaari nang ayusin ang salusalo sa pag-iisang dibdib. Hello. Hello. Hey, Sing Sao. Mayroon akong isang kapatid na babae sa probinsya. Handa siyang i-donate ang kanyang matris sa akin. Dagdag pa rito, ang pinakamagaling sa mundo, na surgeon sa transplant. Si Lina ay pumayag din na ako ang kanyang operate. Ang sakit ko ay madali nang magamot. Sing Sao, maaari akong magkaanak para sa iyo. Hoy! Hoy! Lina! Sa wakas ay bumalik ka na. Walang salitang sinabi at nag-hang up. May kapatid ka sa probinsya. Nga. Iyan ay kapatid ko sa iisang ina, iba ang ama. Kapatid, mahalaga ang lahi sa mga mayayamang pamilya. Paano mo masasabing siya ay mula sa probinsya? Uterus ang nagbigay sa kanya ng anak. Ano ang gagawin natin? Balikan na lang natin at hanapan ng pagkakataon na ipaliwanag. Itong mattress. Magkano ang binayaran mo dito? Ginoong Lee, tulungan mo akong magpa-appointment sa bangko. Kunin ang 3 milyong cash. Kailangan ko ito ng madalian. 3 milyon. 3 milyon. Ang presyo sa merkado ay mga 30,000 lang. 30,000. Mahal. Kakatapos ko lang. Magtingin ng sports car. Hanapin mo yung babae sa nayon. Bawiin ang pera. Pero, sa tingin ko, magpapabor ang nanay ko. Siyempre, yung maliit na mahalaga, ay anak din niya. Isang probinsyanang may silang sinapupunan, na sumama sa'yo para makapasok sa marangyang buhay. Para lang yun sa mukha niya. Wala akong pakialam. Yung pera na yan, kailangan mong ibalik sa akin. May naisip na akong paraan. Ginoo Lee, handa ka na bang pumunta sa airport para sunduin siya? Ibigay mo sa akin ang susi ng sasakyan. Ako na mismo ang kukuha. Sige, Ginoo. Ginoong Ho, Katulong Wang. Pumunta sa paliparan at subaybayan. Yung taong si Yuan Ling. Gusto kong malaman ang kanyang lokasyon ng real time. Pwede bang itanong, ito ba ay sasakyan na inihanda ni Tita Yang para sa pagpunta sa ospital? Mahirap. Mahirap na tao. Ang matris na nagkakahalaga ng 3,000 ay ipinagbibili sa akin ng 3 milyon. Bawat sentimong sobra na iyong kinuha. Kailangan mong ilabas lahat yan. Enye. Hindi ito ang daan papuntang ospital. Ano ba talaga ang nangyayari? Bitawan mo ako. Huwag. Bitawan mo ako. Kayo ay nasa. Mahal kong.
Ibigay mo na ang pera sa akin agad. Anong pera? Nagkamali kayo ng tao. Paano kami magkamali? 1,000,000 para sa isang matris. Talagang matapang kang magbukas ng. Ibigay mo na ang pera sa akin agad. Anong 3,000,000? Anong matris? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Baby. Nandito pa siya nag-aarte. Pinapagawa kita. Pinapagawa kita. Pinapagawa kita. Pinilit kitang magkunwari. Sige na, sige na. Huwag naman masaktan ang aking matris. Inaasahan ko pa naman. Gamitin ang kanyang matris. Para kay UC. Lina, nagagawin ang transplant. Anong sinasabi mo? Aking mabuting kapatid na babae. Siyempre, ang sinasabi ko ay ang sinapupunan mo. Ngunit, malapit na. Ito ay maging akin. Kapatid na babae, hindi ba't ikaw ay? Tama, tama. Ako ang ikaw. Kapatid na babae sa iisang ina ngunit ibang ama. Go Yue. Ikaw si Go Yue. Dahil nangako na akong iligtas ka. Bakit mo ako ginaganyan? Tulungan mo ako. Ang taas ng sinasabi mo. Isa ka lang namang maliit na nagbebenta ng sinapupunan. Akala mo ba'y ikaw ay aking tagapagligtas? Anong gusto mong mangyari? Agad mong ibigay sa akin ang pera mula sa pagbebenta ng sinapupunan. Hindi ko kailanman kumuha ng kahit 1 sentimo mula sa inyo. Kahit 1 sentimo lang. Akala mo lang na nagtatago. Go Yue. Hahayaan mong saktan kita. Sasaktan kita. Maliit na mahal. Go Yue. Alam mo ba kung sino ako? Yo, ang galing mo naman. Ibig sabihin nito, may itinatago ka pang pagkatao. Sige, sabihin mo nga, ano ang mayroon ka na makakapagbigay sa atin? Nang takot. Ako ay Lina. Itong jade na pulseras ay tiyak na magugustuhan ni Yuan Ling. Ginoong Li, bakit hindi ka pa umaalis? Pumunta sa paliparan para sunduin. Ganito na ang oras. Dumating na siya ng maaga. Ginoo, sinabi ng dalaga na siya ang susundo. Ano? Ginoo, anong nangyari? Ay, wala namang anuman. Dr. Lina. Pero siya ang aking idolo. Dapat naman ay walang masama, di ba? Si Wei dapat ay. Sobrang humahanga kay Yuan Ling. Tatawagan ko para magtanong. Ano ang sinabi niya? Sabi niya siya si Lina. Lina, ngunit kilalang kilala sa buong mundo, na nangungunang doktor, na nag-aalaga sa mga pasyente sa buong mundo. 5 taon na siyang hindi nakabalik sa bansa. Ang kanyang estilo ay, hindi katulad ng sa iyo na walang asal. Babaeng bukirin. Mas mabuti ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Agad mong ibigay ang 3,000,000 na ibinenta mo. Sa akin lahat. Gusto mo ng pera, di ba? CJ, binibigay ko. Nais na magtago at humingi ng tulong sa nanay ko. Anak na hindi minumodelo ng ina, ay hindi matino. Ngayon, ako na ang bahala sa nanay. Turuan ka ng mabuti. Nag-away pa kayo. Naku, naubusan na ng baterya ang phone ko. Kailangan kong humanap agad ng ibang phone. Bakit hindi sinasagot ni Yuan Ling ang tawag? Baka may nangyari na sa kanya. Tatawagan ko si Yue para tanungin. Ngayon, siguro matututo ka na. Hello, Ma. Yue, nasaan na kayo? Nakatanggap ka na ba ng tao? Nasa daan ako, na traffic. Ayos lang, ayos lang. Tandaan mong igalang sila. Naiintindihan ko, Ma. Igagalang ko siya. Nire-respeto ko siya. Anong tunog yun? CJ,
Nagmaneho ako. Anong nangyari kay Yuan Ling? Huwag na munang pag-usapan. Hoy! Bakit parang palaging may hindi mapakaling pakiramdam? Baka gusto kong sumunod at tingnan. May shared location ang sasakyan ng babae. Sige, sasama ako sa'yo. Lolo, pwedeng makahiram ng cellphone mo. Hello, Ginuhu. Si Guiwei ay nakikipag-away kay Yuan Ling. Ano? Dali akong pupunta dyan. Ginuhu, ihanda ang sasakyan. Guiwei. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Huwag mo akong banta-bantaan dito. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Yue, mukhang hindi ka pa rin natututo. Anong tawa mo? Tawa ako. Walang lunas ang sakit mo. Bakit? Kumuha ka na ng pera. Di mo na balak magbenta ng matris, di ba? Umupo ka ng nakaluhod. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pinatawa kita. Pinatawa kita. Hindi mo ito pwedeng hawakan. Ibalik mo sa akin ito. Mas mabilis pa. Yo. Mukhang, ito ang isang bagay na napakahalaga sa'yo. Kaya kailangan ko itong sirain. Dito, nakatago ang aking maraming taon na karanasan sa medisina. Kung sirain mo ito, wala nang makakapagpagaling sa'yo. Nandyan ka pa rin sa pagpapanggap. Kaya mas lalo ko itong wawasakin. Guiwei, seryoso ako. Walang ganitong eat drive. Kahit ako, hindi kita maililigtas. Bakit ang labis mong inaalagaan ang buhay ko? Kaya't lumuhod ka sa akin. Magbigay ng isang pagbati. Ibibigay ko na ito. Sa'yo. Ikaw. Tumatanggap ka ba o hindi? CJ, tumatanggap ako. Tumatanggap ako. Huwag. Huwag. Malapit na ang oras. Mukhang, hindi niya balak ibigay sa atin ang pera. Tila hindi rin siya magiging masaya na ibigay sa atin ang kanyang sinapupunan. Bakit hindi na lang tayo ang gumawa? Sige na. Mayroon akong kapatid na lalaki. Kakatapos lang magbukas ng maliit na klinika. Pupunta tayo roon para tanggalin ang kanyang matris. Ano ang balak ninyo? Labag ito sa batas. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Pero, baka masakit ang pag-alis ng matris. Medyo masakit ito, ha? Bitawan mo ako. 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 Ginoo, bakit nandito ka rin? Ito ang sasakyan na susundo kay Ling. Ginoo, para ba ito sa usaping Yue ng pamilya natin? Huwag kang mag-alala. Walang problema ang operasyon Yue. Yuan Ling. Yuan Ling.
Sige, tatanggapin ko na. Sa hinaharap, maging mahusay akong doktor. At ipon ang kaalaman sa medisina. Ilagay mo lahat para makapagligtas ng mas maraming tao. Ito, ang iyong mabait na anak na babae. Saan mo dinala si Yuan Ling? Hindi ko alam ah. Huling tanong ko na ito sa iyo. Nasaan siya? Sige, tatawagan ko si Yue agad. Agad. Ayan, Gil. Go. Masyado pong mahirap ang sitwasyon dito. Hindi ko kayang gawin ang ganitong malaking operasyon. Bakit ka natatakot? Kailangan lang namang tanggalin ang matris. Hindi naman ito transplant. Anong linis ang aasahan mo mula sa isang mahirap na tao? Kukunin lang namin at aalis na. Pero ito, walang profesional na kagamitan. Maaari siyang magdulot ng malubhang pagdurugo at mamatay. Hindi siya sumasagot sa telepono. Huwag mag-alala, Ginoong Ho. Siguradong hindi sinasadya ni Yue iyon. Sila ay sobrang minahal ko na. Si Ginoo Ho ay tumawag kay Yue. Mukhang mahalaga pa rin niya si Yue. Mukhang sasang-ayon na silang magpakasal. Si Hook Sing Soo iyon. Si Hook Sing Soo mismo ang unang tumawag. Sa akin. Hello. Sakay ng bangka. Hoy. Sa oras ng pangangailangan, patay ang cellphone. Ginoong Ho. Agad na i-locate ang kanyang cellphone. Hanapin kung nasaan siya. Ginoong Ho. Naka-off ang cellphone ni Gian. Go Yue. Hindi mahanap. Huwag mag-alala, Ginoong Ho. Walang problema sa kalusugan ni Yue. Hindi siya ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay si Lina. Siya ang pangunahing teknikal na tauhan ng Hu Medical. Ng Hu Medical. Ako rin si Hook Sing Sao. Taos pusong nais kong pakasalan siya. Ginoong Ho, bakit hindi ka pumayag sa kasunduan sa mga nakaraang taon? Dahil ba sa kanya, agad na i-lockdown ang buong lungsod. Dapat ay matagpuan si Lina. Si Ginoong Ho. Chayan Sheng, narinig mo ba? Hook Sing Sao. Sadyang tumawag siya sa akin. Ipinapakita nitong may lugar ako sa isip niya. Sigurado akong alam niya na malapit na akong sumailalim sa operasyon. Kaya nag-aalala siya sa akin. Ano pang hinihintay natin? Agad na alisin mo ang kanyang matris. Hayaan mong si Lina ang gumawa ng operasyon. At pagkatapos, maaari ka nang makapangasawa. Sa pamilyang Hu, makukuha mo na rin ang 3 milyon ng nanay mo. Napakamahirap na tao. Napakamahirap na tao. Ang kanyang matris ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Go Yue. Kung nagsisisi ka na, may oras ka pa. Kung hindi, magbabayad ka ng presyo. Presyo. Mabait na kapatid. Anong karapatan mong pag-usapan ang presyo sa akin? Pagkatapos mong mag-opera. Saka kita pakakawalan. Kahit pa may uterus ka, wala rin itong silbi. Dahil si Dr. Lina, hindi ka papayagang magpa-opera. Hindi ka naman si Lina. Kung magpapasya kang mag-opera o hindi. Siya ang nagsasabi kung ano ang tama. Ganitong maliit na cute. Paano ka pa makaka-claim kay Lina? Kung si Dr. Lina, hindi ka papayagang magpa-opera. Hindi pwedeng mangyari yun. Basta magpa-opera lang ako. Makakapagpakasal na ako kay Hook Sing Sao. Tinawagan niya ako ngayon para alagaan ako. Mayroon siyang kinalaman dito. Hindi kayang gawin yan ni Lina para sa akin. Ikaw at si Hook Sing Sao ay engaged na. Tama. Kapag natapos ko na ang operasyon. Ako na ang Gilanli. Asawa ako ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Matapos ang operasyon, pupunta ako para makita si Xing Sao. Para bigyan siya ng malaking sorpresa. Tiyak na mas mamahalin niya ako. Hindi ka kailanman. Maaaring maging Gianli. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi na ako muling magliligtas ng isang tao na nagnanais pumatay sa akin. Hindi ka ba naghihintay na si Lina ang mag-opera sa'yo? Hindi ka na kailanman maghihintay yon. Bakit? Dahil ako si Lina. Hahaha. Ikaw si Lina. Talagang pinatay mo ako sa tawa. Si Lina ay isang nangungunang doktor sa buong mundo. Kahit nasa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya dapat magsinungaling ng ganito. Napakalaking kasinungalingan. Tama. Akala mo kung sino ka. Isang probinsyanang nagbebenta ng matris. Dr. Lina. Siya ang tinitingalang haligi ng medisina. Walang nakakita ng tunay niyang mukha sa bansa. Sinasabing may malalim siyang ugnayan kay Ginoo Ho. Si Ginoo Ho ang pinakamayaman sa Haicheng na pwedeng pumatay sa atin. Parang pagpatay lang ng langgam, ganun kasimple. Siya ay isang mahirap na tao lang. Paano pwedeng si Lina? Pero
Hintayin mong maalis ang matris niya. Lahat ng pera na ito ay sayo na. Kailangan ng espesyal na kagamitan. Kung hindi, mamamatay siya sa malakas na pagdurugo. Tiansheng, kunin mo na. Baby, huwag kalimutan ang sports car na ipinangako mo sa akin. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Mabilis ka lang, bumalik ka agad. Ay naku. Nakalimutan kong ipakuha sa kanya ang pampamanhid. Sige, ate, kailangan mo na lang tiisin ito. Ngunit kumpara sa iyong mahirap na sakit, maaaring, mas madali itong tiisin. Go Yue. Magsisisi ka. Huzong, huwag kayong mag-alala. Si Yue ay tiyak na hindi. Mang-aabala kay Yuanling. Si Yuanling ay ang kanyang tagapagligtas. Sana ay ganito nga. Kung hindi, Ginoong Ho, Ginoong Ho. Sinuri namin ang Dash kami Giangi. Go Yue. Nakuha nito ang eksena. Si Giangi. Go Yue. Tungkol sa proseso ng pananakit kay Yan. Yuanling. Pinatawa kita. Ginoo, Ginoo. Sino ang taong ito? Ginoong Ho. Ang taong ito ay si Zhang Qianshi. Isang bankrupt na mayamang anak. Walang ginagawa. Marumi ang nakaraan. Bakit siya nandito? Hindi ko alam, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Siya sa atin. Linawin ang relasyon niya kay Gu Yue. Linawin ang relasyon niya kay Gu Yue. Ginoong Ho. Nalaman na. Si Zhang Qiansheng ay kasintahan ni Gianni. Gu Yue. Matagal na silang may hindi wastong relasyon. Imposible, hindi siya maglakas loob kay Wei. Ayan, Gi. Yang, nakasandal ang pamilya Guo sa isang biro tungkol sa kasal ng bata na nagpatuloy sa akin ng maraming taon. Ngayon, tapos na ang ugnayan ng mga pamilyang Hu at Guo. Ganap na itong natapos. Hindi ko maaring pakasalan. Si Gu Yue na ganitong tao. Siya at yung pangalan niyang Zhang Qiansheng. Ako mismo ang bahala. Ginoo Ho. Pakiusap po. Si Yue ay may malubhang sakit. Pawalang sala nawa siya. Ginoo Ho. Nahanap na namin si Zhang Qiansheng. Bakit niyo ako hinuhuli? Alam mo ba kung sino ako? Gong Presidente. Gong Presidente, patawarin niyo ako. Alam ko na nagkamali ako. Lahat ito ay utos ni Gu Yue sa akin. Siya ang nagpasok sa akin sa gulo. Pinilit lang ako, Nasaan si Yuanling? Walang problema ang matris ng babaeng iyon. Dinala na siya ni Yue para magpa-opera. Mabilis na itong maitataguyod. Akala mo ba, nag-aalala ako sa kanyang kalusugan? Hindi ba siya ang iyong kasintahan? Hindi ba? Ikaw ba ay nag-aalala? Tungkol kay Yuanling na iyon, hindi ko kailanman sinabi na gusto kong magpakasal sa kanya. Ngunit si Yuanling ay si Lina. Siya ang pangunahin na tauhan ng Ho Group ko. Ako rin si Hu Xingzhao, ang pinakamahalagang tao sa buhay na ito. Sana all. Siya talaga si Lina. Tapos na kami ni Yue. Sabihin mo na, nasaan ba si Miss Yuanling? May address ako sa cellphone ko. Bitawan mo na. Nasa itim na klinika siya. Gusto ni Gu Yue na bawiin ang kanyang matris. Siya ang nag-utos niyan, ako. Siya ang nagpuwersa sa akin na bumili ng kagamitan para sa operasyon. Tapos na, wala talaga akong alam sa iba. Ginoo, Ginoo. Agad na hanapin si Yuanling. Siya ang bahala dito. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan ulit. Hindi ka makakahawak ng kutsilyo sa akin. Xiao Mia. Ganito na ang nangyari. Sumama ka na sa akin. Naniniwala ka ba na kaya kong ipahinto ka sa buong mundo ng medisina? Ikaw talaga si Lina. O kilala mo siya? Isa siyang babae mula sa nayon. Paano pwedeng makilala si Lina? At pati na rin siyang Ivan. Ang laki ng loob mo. Sa internasyonal na mundo ng medisina, lahat sila ang magiging asawa ko sa hinaharap. Na monopolyo ni Hu Xingzhao. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Malapit nang mag-propose si Hu Xingzhao sa akin.
gawin mo para sa akin. Para sa kinabukasan ng Ho pamilya. Benepisyo. Hindi ka mawawala. Ho pamilya. Marami silang pera. Basta't mabubuhay ako. Ikaw, makakatakas ka sa langit. Sa isang tao lang, pati aso at pusa ay aakyat sa langit. Ginoong Ho, mula ngayon, ako na ang iyong aso. Rainy, hindi mo na kayang tiisin ang katawan mo. Kung pupunta ka sa ospital ngayon, mabubuhay ka pa. Nangahas ka pang magpaka-curse sa akin. Kapag natanggal na ang iyong matris, pupunta ako kay Lina para sa operasyon. Siyempre, mabubuhay ako. Gusto ko pang mabuhay. Para maging asawa ng pinakamayaman. Sabihin mo pa ang isang salita. Putulin ko ang dila mo. Chayan Sheng. Nakuha mo na ba ang bagay? Ako si Hook Singzhao. Hook Singzhao. Hoy. Zhang Chayan Sheng. Nagmamadali kang iwanan ang tawag ko. Walang hintay. Diretso na sa operasyon. Pero kung diretso tayong mag-opera, malaki ang posibilidad na mamatay siya. Buhay na walang halaga. Kung mamatay, mamatay na. Nandyan pa si Dr. Lina. Naghihintay siya sa akin sa ospital. Hindi ko siya pwedeng patagilid. Anong tinitingnan mo? Hintayin mong matapos ang operasyon. Babalik din ang buhok ko. Gawin mo na. Kung hindi, gagawin kita. Gagawin ko. Tama na. Hinahanap mo ang kamatayan. Gino. Ako rin. Ginagawa ko rin ang para sa iyo. Para mailigtas ang buhay ng iyong kasintahan. Gawin ko ang para sa iyo. Gagawin ko bang saktan si Lina? Ikaw ba talaga si Lina? Kung sasabihin mo sa akin, bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko pa rin magagawa iyon. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Sinabi ko na sa inyo. Pero hindi kayo naniwala. Nakaabot na ako sa pandaigdigang medikal na komunidad. Ihinto kita. Tao kang ganito. Hindi ka karapat-dapat humawak ng kutsilyo. Narinig mo ba? Wala nang silbi ang kanyang mga kamay. Wala na silang gamit. Putulin ang mga kamay. Dalhin siya. Mahalaga. Sandali. Nawala na rin ang 2 braso. Huwag mo akong patayin, Ginoong Ho. Ginoong Ho, may silbi pa ako. Ginoong Ho. Nasaan si Gui Wei? May sakit siya. Bumalik na para uminom ng espesyal na gamot. Hindi na siya kailangang uminom ng gamot. Dumating na ang kanyang oras. Para mamatay. Huwag, Singzhao. Huwag. Tell me the truth. This is the end. I feel like losing. Ikaw ay isang doktor. Hindi na kailangan tingnan ito. Can't find my way to not lose you. Ayos lang. Mga sugat lang ito sa balat. Pasensya na. Ako ang nahuli. Walang anuman. Walang anuman. Salamat sa iyo. Dalhin mo si Gui Wei dito. Gusto kong ipagkumpisal niya sa harap mo.
Humihingi ng tawad. 天哪， Sandali. 她 Huwag. 是你的未婚妻。 Bukas. 明天 Yun ang inyong engagement 就婚 party. 宴了。 Engagement party. Ako at si Gui Wei, hindi kailanman nagkaroon ng kasunduan sa kasal. Pero, 可是 alam ng 所有 buong 人都 bansa, 知道 bukas ang inyong engagement party. Si Gojia ang humahawak ng isang biro tungkol sa kasunduan na hindi niya bitawan para ipakita ang sarili ng Huoja at kumita sa lahat ng dako at nag-aakusa pa na dapat sa kaarawan ni Gui Wei na 24 na taong gulang magdaos ng kasal na salu-salo. Hindi ko kailanman ito sinang-ayunan. Sa mga nakaraang taon, hindi ko ginambala ang pamilyang Guo at naayos ko na ang lahat ng utang ng pamilyang Ho at Guo. Tungkol kay Gui Wei, papangako kong gagawin siyang isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Huwag mong gawin yan. 这样 Hosi Medical, ang mga makabagong teknolohiya ngayon, hindi magiging posible na walang suporta mo. Ikaw ang nagsalba sa buhay ng lola ko. Ako. May utang ako sa'yo. Hindi ko pa mababayaran sa buong buhay ko. Naiintindihan ko. Pero sinabi ko 但 ng 是我 huwag. 说了不要。 Nasaktan ka niya at winasak pa ang mga datos mo sa pananaliksik. Ipagpapatawad mo ba siya ng ganoon lang? Gumastos ka ng bilyon. Nagtatag ka ng isang pundasyon. Walang kapalit na nagligtas ka ng napakaraming tao. Ayaw kong madumihan ang mga kamay mo. Ng dugo. Ikaw. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Siya. Mahalaga sa akin. Itong dalawang tao, mas matigas pa sa isa't isa. Nakakabahala naman. Oh, 对了， tama, 陆经理 Assistant Wang. Ang nanay ko, si Yang Hifang. Alam ba niya ang tungkol kay Gui Wei? Miss Yuan, pagkatapos mapanood ni Ginoong Yang ang video, labis siyang na-shock. Nabulunan at dinala sa ospital. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Inaasahan ko na ito. Gui Wei, siya talaga ang pinakamamahal niya. Siguro nga. Mahirap sigurong tanggapin niya. Tiiyak na mapaparusahan si Gui Wei. Gagawin ko ito sa tamang paraan. Para maramdaman niyang napakahirap ng buhay. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan kong sabihin mo kay Gui Wei na pupunta ka sa kasal. Hindi ko ililigtas si Gui Wei. Basta't hindi ko siya iligtas. Tiyak na mamamatay siya. Ngunit kung hayaan ko siyang mamatay ng ganito, masyado naman itong mura para sa kanya. Gusto kong makita siyang nawawala ng dangal. CJ, bukas, hindi ito isang engagement party, kundi isang welcome party mo. At pati na rin para kay Gui Wei. Ang kanyang kamatayan. Maghanda ka. Bukas. Ikaw ang tanging bida sa buong lugar. Ayaw ko ng pera. Ito ang iyong teknikal na bahagi. Ang dibidendo ng Hushi. At saka, hindi maginhawa ang paggamit ng iyong card dito sa bansa. CJ. Gusto mong gawin ito mag-isa. Nirerespeto ko ang iyong kagustuhan. Pero kung sakaling mag-alinlangan ka, gagawin ko ito mismo. Magtiwala ka sa akin. Tiyak na ipapabayad ko si Gui Wei sa nararapat niyang halaga. Masakit pa ba? Nagliliwanag ang bumbilya. Assistant Wang. Aba, ihanda ang pinakamagagaling na tao. Babantayan siya ng 24 na oras. Kung mawala si Yuan Ling kahit isang hibla ng buhok, ikaw lang ang tatanungin ko. Ginoong Hu. Ginoo, sa wakas ay bumalik ka na. Ginoo siya. Anong nangyari? Ginoo ay nawalan ng malay. Nasa ospital siya. Oh. Nasa tamang edad na siya para magkasakit. Huwag masyadong mag-alala. Tara na. Basura. Hindi mahanap ang tao sa tamang oras. Ay, Hanggi. Go. Naipadala na ba ang matris ni Yuan Ling? Naipadala na ba sa ospital?
Ito, ina ko na ni Ji. Hu at Say. Lina. Napakabuti. Alam ko na. Dr. Lina. Ay tutulong sa akin na mapanatili ang aking matris. Siksing Sao. Ay talagang nagmamalasakit sa akin. Siya mismo, ang humiling kay Lina para sa akin. Ginoo, kakausapin tayo ni Ginoong Hu kanina. Sinabi niyang dadalo siya sa kasalan bukas. At, ipapakilala sa publiko si Dr. Lina. Sing Sao, ito ay nais. Ipahayag sa buong mundo na ako ang kanyang huling asawa. Kapatid na babae, talagang nagpapasalamat ako sa iyo, kababayan, na pinayagan mong matupad ang aking pangarap, makapag-asawa sa isang mayaman. Ako mismo ang maghahanda kay Dr. Lina ng isang malaking regalo para magamit niya ng buong puso sa paggawa ng operasyon para sa akin. Maligayang pagdating. Kuya Yue, hintayin mong matapos ang operasyon mo at ang napaka-espesyal na kasal ni Ginoo Hu. Siguradong magiging usap-usapan sa buong bayan. Bakit ka nagmamadali? Ito ang tunay na pag-iisang dibdib. Kasalan. Gusto kong magdao sa bali. Iyan ay magugulat sa buong mundo. Ay, Hangyu. Go, ikaw ay narito. Kilala mo ako. Ngayon, sino pa sa buong Haiming City ang hindi nakakakilala? Ikaw ang aming hinaharap na. Ay, Hangyu. Hu. Dahil alam na, ilabas niyo na ang pinakamaganda at pinakamahal sa tindahan niyo. Ilabas niyo ang aming pinaka-elite na set. Ilabas niyo na. Pakiusap. Ginoong Yuan, ang modelong ito na first encounter ay espesyal na ginawa para kay Ginoong Hu. Isa lang sa buong mundo. Yung berde na parang emperador. Talagang bagay na bagay sa iyong personalidad. Marunong siyang makaramdam ng babae. Hindi. Si Ginoong Hu ay palaging walang interes sa ibang babae. Sinasabi ng lahat sa labas na mas gusto niya ang mga lalaki. Para sa iyo, siya ay talagang espesyal. Noong nasa ibang bansa siya, sabi niya ang mga babae ay makakaapekto sa trabaho. Akala ko, mas gusto lang niyang kumita ng pera. Itong Pulseras ay dinisenyo mismo ni Ginoong Hu. Ang inspirasyon ay, noong unang beses tayong nagkita 5 taon na ang nakalipas. Ay Hangyu. Yuan, kailan mo ba talaga maunawaan ang puso ng presidente? Kagawad Yuan. Magte-text lang ako ng tawag. Sandali lang po kayo. Sandali lang po. Basura. Walang kahit isa na nakikita kong maganda. Anyway, ang ganda ng pulseras na iyon. Kukunin ko iyon. Kukunin ko ang iyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Ginang? Ginang, iyan ay isang mahalagang bisita ni Ginoong Hu na naka-personalize. Bisitang mahal. Sino ang makakasingit sa amin sa hinaharap? Si Ginoong Hu ang pumasok sa mahal. Sandali. Uminom ng gamot. Ako ang tunay na kasintahan ni Ginoong Hu. Ang kanyang espesyal na disenyo. Tanging posible lamang. Ito ay para sa aking engagement gift. Narinig ko na iyon ay galing kay Ginoong Hu, na espesyal na inihanda para sa kanya. Hindi ba? Iyon ang alaga ni Ginoong Hu. Gusto kong makita kung sino talaga iyon. Maliit na cute na walang mata, na naglakas loob na galawin ang mga bagay ko. Yuan Ling, bakit ka nandito? Akala ko ibibigyan kita ng mas maraming kasiyahan ngayong gabi. Ngunit kailangan mo pang lumapit at magpakamatay. Akala ko sino ka. Akala ko isa siyang tao mula sa probinsya. Kakatapos lang ng operasyon. Kumuha ng pera mula sa pagbebenta ng matris para makalabas at magpakasaya. Gustong maranasan ang buhay ng mga mayayaman. Subukang magpanggap na walang bayad. Hindi man lang tiningnan. Ano bang klaseng lugar ito? Ang How Group ay may-ari ng How Jewelry. Hindi para sa mga cute na tulad mo na makapasok dito. Ibig sabihin, hawak mo ang 30,000 piso na ipinagkaloob ni Ate Wei at iniisip mong mabibili mo ang pinakamahalagang alahas dito. Nangangarap. Ibigay mo sa akin. Bakit ko ibibigay sa'yo? Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Ito ay inutos ni Ginoong Hu
Siyempre para sa akin ito. Anong tinitingnan mo? Hindi mo ba ako bibigyan? Aking mga gamit. Pati na rin ang mga mababang kalagayan na maliit na paborito ay nakakalusot. Si Miss Go, tumahimik ka. Hurry, kunin mo na. Mga inutil sa grupo. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Bakit naman? Dahil ako ay ang may-ari ng bahay dito. Ayan, Gi. Ikaw, cute na nagbebenta ng matris. Anong tawag sa aso? Hindi ka kailanman. Maging Giangi. Bola-bola ka. Dahil may cancer ka sa matris. Huling yugto na. Malapit nang mamatay. Ang pera ay makapangyarihan. Ang fiancé ko ay mayaman. Kahit na sa pinakamalalang internasyonal. Dr. Lina. Kailangan nilang lahat na dumaan dito. Maging masunurin at magpa-opera sa akin. Ikaw nga. Napakamahirap. Paano ka nakakahiya na mabuhay? Mag-ingat ka. Bawat bagay dito. Ipinagbili ka. Hindi ko kayang bayaran. Ilagay ng maayos. Baka mabasag. Sino ang nagsabing wala akong pera? Itim na card ni Ginoong Ho. Paano ka nagkaroon ng card ni Xing Sao? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, ikaw ba talaga ang pumasok? Naiintindihan ko na. Itong card na ito. Siguradong ikaw ang gumawa nito, di ba? At saka tumakbo dito. Para mangloko dito. Totoo ba o hindi? Subukan mo lang, malalaman mo na. Totoo nga. Two Group Supreme Size Black Gold Card. May-ari ng card. Huok Xing Sao. Wei, hindi ba binigyan ka ni Huzong ng card? Bakit siya ang may hawak? Impossible. Itong card. Hindi maaaring kay Xing Sao. Ako ang kanyang fiancé. Tama. Siguradong may pagkakamali. Ayan, Gil. Go. Ang magiging ihihin. Po sa hinaharap. Mali ang sistema. Ay, refresh mo ulit. Tama nga. Mahal na mahal. Siyempre, ikaw ang may gawa nito. Hindi siya nagkamali. Itong card. Sa akin galing ang binigay ni Huok Xing Sao. Nakakatawa. Ang card ng fiancé ko. Bakit ibibigay sa'yo? Ikaw na mababa ang katayuan. Bakit mo ikukumpara sa kanya? Pantay-pantay ang lahat. Ayoko ng pinakamasama. Ganyan ka talaga. May iba't ibang antas din. Ako si Ginoong Hoff. Isa siyang may mataas na katayuan. Ginoo Ginang, anong nangyari sa'yo? Tumawag ka agad ng ambulansya. Sa harap ng buhay, lahat ay pantay-pantay. Sinasuggest ko na bumalik ka at humiga. Dahil ang pagtaas ng presyon ng dugo ay magpapabilis lamang sa paglaganap ng selulang kanser. Hindi ako mamamatay. Lina, malapit na akong operahan. Pagkatapos ng bukas, ang iyong matris ay nasa loob ng aking katawan. Ako ang bahala sa'yo. Maranasan ang buhay mayaman. Talaga bang akala mo? May bukas ka pa ba? May lakas ka pang mang-curse sa akin. Patayin mo siya para sa akin. Sino nang may lakas ng loob na gumalaw? Sino nang may lakas ng loob na gumalaw? Dito ay mga ari-arian ni Ho. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? Na magulo dito. Assistant Wang. Itong mahirap na ito ay nagnakaw ng card ni General Ho. At nanuntok sa misis ni General Ho. Gusto pa niyang nakawin ang bracelet na in-order ni Ginoong Ho para sa akin. Hindi pa niya ako dinadala palabas. Dapat siyang turuan ng leksyon. Dapat talagang parusahan. Tama nga. Dahil sa donasyon niya sa aking matris. Isang binti na lang ang dapat putulin. Pasensya na, Yan Yi. Yuan, nagsisi ako sa aking kapabayaan. Ayos lang. Hindi niya ako naabutan. Assistant Wang, anong ibig mong sabihin dito? Kunin mo na ang bracelet na ito. Sister Yui, si Assistant Wang ay personal na assistant ni General Ho. Bakit siya ganun karespeto sa kanya? Hindi ba? Siya ba talaga ang gininto ang ibon ni Ginoong Ho? Itong pulseras ay talagang kay Yan. Yuan, hindi. Hindi ito possible. Oh. Naiintindihan ko na. Ikaw, alipin ng aso. Nagnakaw ng card ni Ginoong Ho para bumili ng mga bagay para sa iyong kalaguyo. Talaga namang hindi ka nagpapahinga, ha? Kakatanggal lang ng matris.
Lumabas ka na para manukso ng lalaki. Magtatangkang saktan mo ako. Ako ang magiging Ygritte. Ho sa hinaharap. Ngayon, hindi mo ba nararamdaman na parang wala kang lakas at hindi ka na makagalaw? Dahil ang iyong mga cancer cells ay kumalat na sa mga nerbiyos. Ang susunod na hakbang ay kamatayan. Tara, magtaya tayo. Sugal ko na hindi ka makakaligtas hanggang bukas. At hindi ka kailanman magiging yan. Wow! Mga patay ba kayo? Bakit ganyan lang kayo habang pinapalo ako? Kumilos na kayo. Nga, ang mga katulong ay parang mga aso. Kami ni Wei ay mga lehitimong amo. Akala mo nag-shoot ka ng maikling drama. Isang beses lang nagpalakpak, at bigla na lang lumabas ang bodyguard. Assistant Wang, ganyan ka ba mag-abuso ng kapangyarihan para ipagtanggol ang iyong kalaguyo? Hintayin mo kapag ikinasal na ako sa pamilya Hu. Ako ang unang magpapalaya sa iyo. Kailangan mo ring magkaroon ng bukas. Hintayin mong gumaling ako. Ako ang unang papatay sa iyo. Anyway, kailangan talagang maibalik ang pulseras na ito. Kapag nakuha na ito, saka lang magiging tapat si Lina sa iyo. Gusto mong ibigay ang pulseras na ito kay Lina? Siyempre, tanging mga tao na katulad ni Lina ang karapat-dapat sa pulseras na ito. Kapag siya ay masaya, gagawin niya ang operasyon para sa akin. Agad-agad. Maaari na akong makapag-asawa sa mayayamang pamilya. Ayos lang. Kaya ibibigay ko sa iyo ang pulseras na ito. Ibinibigay ko ito sa iyo. Totoo. Siyempre. Pero ang mga bagay na nakuha sa ganitong paraan, kailangan talagang magbayad ng kaunti. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at pack ang pulseras. Ayan, Gil. Go. Ang pulseras na ito ay customized. Nagkakahalaga ito ng 50 milyon. Ikaw, mag-swipe ka ng card. Bakit ako ang magbabayad? Paano? Yung bagong proyekto mo sa medical na kagamitan. Sino ang nag-ayos niyan para sa'yo? At saka, pag nakasal na ako sa pamilya ni Ho, walang kulang na pera. Sabi ko na eh, hindi niya kayang bilhin talaga. Tandaan mong ibalik sa akin ang bahagi. At saka, turuan mo siya ng mabuti. Lahat kayo maghintay sa labas. Ayan, Gil. Yuan, bakit hindi na lang diretso? Turuan siya. Huwag magmadali. Yung katulad niya, pinapahalagahan niya ang dangal. Kaya gusto niyang mapahiya siya sa maraming tao para mawala ang respeto niya. Manager, mas importante sa akin ngayon ay, may direktang nakasakit ba siya sa interes ng Hu pamilya? Nga. Ay naku, yung katulong na iyon may karelasyon at nag-aalala pa sa Hu pamilya. Nakagalit sa magiging misis ni Hu. Patay ka na. Tumawag sa akin. Ipapadala ko ang video kay Miss Go. Siguradong gagantihan niya ako ng maayos. Tinanggal ka na sa trabaho. Sino ka ba para magsabi niyan? Kung sabihin kong tinanggal ka, tatanggalin kita. Kung sasabihin kong may bahagi ako sa tindahan na ito. Para na kitang boss, anong pinipilit mong magpanggap? Ayaw kong maniwala. Isara agad. Huang's Luxury Goods Haicheng Main Store. Lahat ng tindahan, mag-imbestiga. Tanggalin ang posisyon ng manager. Ipapasa sa legal na departamento ang manager. Nasanay ka na bang magpanggap, kahit na ikaw ang asawa ni Ginoong Hu? Wala kang karapatang ganap na ipagbabawal ako. Tinanggal ka na. Ginamit mo ang iyong posisyon. Kasama si Gui Wei para tumanggap ng kickback. Hawak na namin ang ebidensya. Maghintay ka na lang ng demanda. Tindahan. Miss Yuan, pakiusap na. Pakiusap, Jianggi. Yuan, huwag akong tanggalin. Pakiusap, Jianggi. Yuan, Ayangi. Yuan, nagkamali ako. Pumunta ka at ipaalam kay Ji. Hu, sabihin mong nandito ako. Pasensya na, Yangi. Go, nasa tabi si Ji. Hu kasama si Ilsi. Lina, umaasa na hindi makikita ang sinumang bisita. Hindi ako bisita. Ako ang kanyang kasintahan. Saktong-sakto, si Dr. Lina ay inanyayahan para sa akin. Papasok ako para makita siya. At nagdala pa ako ng regalo para sa kanya. Inutusan ni Ginoong Hu.
Walang anumang bisita. Asong alipin. Minsan ka pang humarang sa akin. Sino ang nagwawala sa pamilya ko? Ginoong Hu. Magsimula ka ng bumaba. Singsaw. Alam ko, nag-aalala ka na masama ang kalusugan ko. Inimbitahan mo si Ilse. Lina para sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng operasyon, gagaling din lahat. Alagaan mo ang sarili mong espiritu. Makilahok sa hapunan bukas ng gabi. Alaynan. Pumunta ako dito ngayon para makilala si Dr. Lina. Naghanda ako ng regalo para sa kanya. Gusto kong mapasaya siya. Ito ang aking customized na version. Bakit nandito ito sa iyo? Alam ko, ito ang handog mo para sa aming kasal. Na espesyal na inihanda mo para sa akin. Ngunit si Dr. Lina ay ang aking tagapagligtas. Sa palagay ko, tiyak na magiging masaya siya. Napakaalaga mo kay Lina. Siyempre, siya ang aking tagapagligtas. Ginoong Lina. Magulo. May bisita na ba? Si Ginoong Guo, ang kasintahan ni Ginoong Hu. Nandito siya para makipagkita sa iyo. Sinapak ka niya. Lalong tumitindi ang ugali niya. Tama, hindi lang niya hawak ang iyong kapalaran. Kundi siya rin ang taong pinakabinibigyan ng halaga ni Hok Singsaw, na may kinalaman sa kapalaran ng Home Medical. Kung may sinuman na magpapahirap sa kanya, papatayin ko siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Nga. Sino man ang maglakas loob na mang-api kay Dr. Lina, hindi ko siya palalampasin. Dahil sinabi mo iyan, maari ko kayong ipagkita ng maaga. Ginoong Hu, hinihiling ni Yangi. Lina na pumunta ka. Singsaw, sama ako sa iyo para makita si Dr. Lina. Pasensya na, Ginoong Gu. Anong klaseng tao ka? Bakit ka tumutol sa akin? Kuya Rainy, anong nangyari kay Rainy? Tumawag na ng ambulansya. Bakit ayaw ni Ilse? Lina, gawin agad ang operasyon. Kung magpapatuloy pa ito, wala nang buhay si Ate Wei. Ililigtas ba siya? Depende sa mood ni Yanvi. Lina, tulungan mo akong makauwi. Sundin si Lina. Maghintay hanggang bukas. Ate Wei, sabi ng doktor, hindi na kayang-kaya ng katawan mo. Kailangan na agad ng operasyon. Bukas na. Makuha mo lang hanggang bukas. Bakit parang nararamdaman ko? Si Lina, parang sinasadyang magpabagal. Hindi ba't napag-usapan na natin? Bumalik na ba siya? Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba nakita si Singsaw? Sinabi ba niya na mag-ingat ka sa kalusugan? Siguradong tutulungan ako ni Lina. Hintayin mo matapos ang salu-salo bukas. Maaari na akong mabuhay at matapos ang operasyon. Maging aking maharlikang asawa. Huwag mong asahang pipigilan ako kahit pumasok. Ginoo, ayan Gil. Yue, nalaglag sa pintuan ng bahay. Talaga bang hindi mo siya pinapansin? Mga nangyari kamakailan. Nasabi na sa akin ni Assistant Wang. Ngayon, inabuso ko ang aking kapangyarihan. Sa pag-aasikaso sa pamilya ko, maaari bang magdulot ito sa iyo ng problema? Ang iyong teknolohiya ay lumikha ng 10 bilyong kita para sa pamilya ko. Ang pamilya ko ay may bahagi na talaga. Nasa iyo. Talaga sanang kasama kang pamahalaan ang kumpanya. Pero wala kang oras. Bumalik sa bansa para pumirma. Ngayon, formal kitang inaanyayahan na makipag-ugnayan sa akin sa pamamahala ng host. Ang paraan ng pagpapahayag ng aming talagang kakaiba, talagang espesyal. Ibibigay ko sa iyo ang medikal na teknolohiya para lang matulungan ka na makatulong sa mas maraming tao. Sa iyo, ang Hu Corporation ay makakatulong. Mas maraming tao.
Diyos ko, itong 2 piraso ng kahoy. Sa wakas, may kaunting progreso. May sasabihin din ako sa iyo. Tingnan mo ito. Nalaman ko na nitong mga nakaraang taon. Ginamit ni Gui Wei ang iyong status bilang asawa na hindi pa kasal. Ay pumirma ng maraming iligal na kontrata at nagbenta pa ng peking gamot ng lihim na nagdulot ng pinsala sa maraming pamilya. Kung papayagan lang na madaling maparusahan, maaaring maapektuhan ito ang reputasyon ng Hu pamilya at ninyo. Kaya kailangan kong, sa harap ng lahat, ibunyag ang tunay niyang mukha. Ikaw, naaalala mo ba na mahalaga ako? Bukas, ipapakita ko sa kanila kung sino ang nagsamantala sa akin. Ano kaya ang magiging kahihinatnan? Sa totoo lang, hindi rin naman ako para sa'yo. Sa sakit ni Gui Wei, kung magagamot at makokontrol ng maayos, maaari pa siyang mabuhay ng ilang taon. Gusto kong mapanatili siyang kasama si Hu. Iwasan ang relasyon. Sana makaranas siya ng pagdurusa at pagsisisi. Sa buong buhay niya, sa totoo lang, ako. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Tiyak na ipapabayad ko siya ng nararapat na halaga. Tama na. Nasaan si Zhang Qiansheng? Sasama ko kayo roon. CJ. Chai. Lin, Miss Yuan. Alam ko na mali ako. Siya ang dahilan. Ito ang susi ng bahay ko. May CCTV sa bahay ko. Madalas pumunta si Gui Wei sa bahay ko para kunin ang key. Lahat ng video ko ay nandyan. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Sa pagkakataong ito, gagawin kong mahulog ang reputasyon ni Gui Wei. Ayan, Gi. Go. Congratulations. Pagkatapos ng gabi na ito, ikaw na, ang tunay na Gianggi. Hu, syempre. Pinahahalagahan ako ni Xing Sao. Talaga namang si Xing Sao. Sa ganitong mahalagang okasyon, hindi man lang alam kung sino ang susundo sa akin. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Ginoo? Laging abala sa trabaho. Palagi siyang kumikita. Para sa'yo. Tama nga. Yung pera sa kamay niya. Lahat ito ay akin. Tama nga. Bakit hindi kita nakita kamakailan? Si Zhang Qiansheng naghiwalay kayong dalawa. Baka siya ay natatakot na malaman ni Xing Sao ang tungkol sa ating relasyon. Nagpanggap kang nagtatago, no? Pero, medyo namimiss ko na siya talaga. Kasi, kung ikukumpara sa malamig na bangka, mas malakas pa rin siya. Ikaw pa rin, Ate Wei, ang galing. Matapang na binibigyan si Ginoo ng baklang sombrero. Mga lalaki kasi, dapat gamitin ang lahat ng bagay sa abot ng makakaya. Bakit ka nandito? Para dumalo sa salu-salo. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin? Oh, naiintindihan ko na. Akala mo, ginamit ni Ate Wei ang iyong matris. Maaari kang makipag-ugnayan sa mga mayayamang pamilya. Tama ba? Dito ka para makipagkamag-anak, di ba? Inaanyayahan kita. Sa ganitong okasyon, para sa mga katulad mo, na mga mababang uri, makakapasok ba? Sobrang malas. Malapit ka ng mamatay. May mas malas pa sa'yo. Meron bang mas malas? Nangahas kang sumpain ako. Papatayin kita. Sa mga taong ito, ganyan ka lang, nang aapi dahil sa kapangyarihan. Kapangyarihan ay kayang umabot sa langit, kahit na magkapatid na may iba't ibang ina. Gusto kitang tapakan. Madali lang yan para sa akin. Pwede bang tanungin? Tatapakan ba si Lina? Lina,
Ito ba ay hindi ang regalo ko? Para kay Ilse. Lina, paano ito napunta sa iyo? Mga kaibigan. Ako si Lina. Sa mundong ito, ako lamang ang makakapagligtas sa iyo. Isa kang isang kababaihang probinsya, at naglakas loob kang magpanggap, na ikaw si Lina. Kung hindi lang ako inalok ni Mama, hindi kita sana niligtas. Anyway, baka, ikaw ang nanay mo. Siya ang pinadala niya dito. Itong matandang ito, malapit nang mamatay. Pero nandito pa rin siyang nag-aaway. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ina mo. Kaya, sa kanya, ganito ka ba kabaliw? Karapat dapat siya. Handa siyang ibigay sa iyo ang 3 milyon. Talagang magastos. Siya ang iyong ina. Ngayon ay nakahiga pa rin. Sa ospital, walang malay. At ikaw bilang anak na babae, ni minsan ay hindi mo siya pinuntahan. Wala kang karapatang maging tao. Ang sampal na ito, ginagawa ko ito bilang nakatatandang kapatid. Dahil sa iyong kawalang galang. Ang sampal na ito, ay dahil sa iyong hindi magandang asal. Tawagin ang tao. Kunin ang bagay na ito, ang pulseras ni Dr. Lina. Ihatid mo ako palabas. Sandali lang. Ayan, Gil. Go, gusto mo bang mag-alsa laban sa pamilyang Ho? Si Wang, naghahanap ka ng kapahamakan. Sa aking kasal, protektahan ang iyong kalaguyo. Kailangan kong agad na sabihin kay Xingzhao. Pakiusap, igalang mo si Gandhi. Lina, ng kaunti. Kayong dalawa. Parang nasanay na sa pag-arte, ano? Lina. Ngunit siya ay isang kilalang, top na doktor. Siya ay isang simpleng babae mula sa nayon. Natapos mo na ba ang obligadong edukasyon? Ang pinagmulan ng tao ay hindi makakapagpasya. Sa kanyang mga tagumpay sa hinaharap, magsasalita ka pa ba ng malaki? Tatawag ako ngayon. Sabihin ko kay Xingzhao, nakikita kita. Nasa bingit ka na ng kamatayan, bakit ka pa matigas ang ulo? Sige lang. Kung ganun ka ka-urgente na patunayan ito, mas mabuting tumawag ka na ngayon. Tingnan natin kung talagang tutulungan ka niya. Tumawag ka na. Kapag dumating siya, tapos ka na. Halo. Xingzhao. May nangbuli sa aming kasal. Ako. Yue. Anong nangyari? Abala si Xingzhao. Pumunta kami sa pagkuha kay Isi. Lina, darating na siya. Nakita mo na ba? Walang dumating na Dr. Lina. At ikaw, ay isang sinungaling. Ang aking kasunduan sa kasal. Pero si Ginoong Ho ay buhay pa. Ito ay pinagtibay ng aking lolo. May suporta ako mula sa matandang ginang. Tapos ka na. Huliin mo ang mga asong ito. Bakit ka pa nakatunganga? Sugod na. Miss, hindi kami makagalaw laban sa pamilya ng Ho. Itong pulseras ay para kay Ilse. Lina, tama na. Ang pulseras na ito ay kanya. Dahil, siya talaga si Lina. Bitawan mo ako. Sana ay hindi ka nagpakasala sa isang mahirap na tao at nagkaroon ng maliit na babae. At pinapayagan mo silang guluhin ang aking kasal. Hindi ako baliw. Siya si Lina. Siya ang tanging makakapagligtas sa iyo. May oras ka pang ituwid ang pagkakamali. Kung hindi, mamatay ka. Naiintindihan ko na. Ikaw ay may kinikilingan. Gusto kong dalhin ang maliit na mahirap na batang ito para makilala ang mundo. Kaya nagsinungaling ako ng ganito kalaki. Di ba? Ginoot ginanggo. Hindi mo pwedeng saktan ang magiging asawa ni Ho sa hinaharap. Tama nga. Ako ang magiging asawa ni Ho sa hinaharap. Bakit mo ako ginagalaw? Hindi ka kailanman makakapag-asawa sa pamilyang Ho. At saka, kailangan mong bayaran ang utang mo sa pamilyang Ho nitong mga nakaraang taon. Kasama ang interes. Bakit? Anong karapatan mo? Bakit mo ako pinapansin kung makakapag-asawa ako sa pamilyang Ho o hindi? Dahil ako ay isang shareholder ng pamilya Ho. Hindi ka marunong rumespeto sa ina. Nang aapi ka sa kapangyarihan. Ang pinaka nakakainis ay, ginagamit mo ang pangalan ng pamilya Ho para magbenta ng peking gamot at magpatakbo ng iligal na klinika. At ikaw, may ebidensya ba? Ngayon, wala nang ebidensya. Anong magagawa mo sa akin? Akala mo ba dahil may nanay kang sumusuporta? Pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Sasabihin ko sa iyo, isa lang siyang palakas sa pamilya Guo. At ako, ang tunay na may kontrol sa grupo Guo.
Makinig kayo mabuti. Itigil agad lahat ng pakikipagtulungan sa grupo Go. Legal na otoridad. Imbestigahan si Guyu Wei. Babaeng taga-nayon na assistant hash leader. Nandito ka pa rin, nag-aayos na mataas na posisyon. Ako ang matandang babae. Itinakda ng matandang babae ang kasal namin. May matandang babae na sumusuporta sa akin. Ako ang magiging biyenan sa pamilya ng Huo. Kung ganon, mayroon ka pang hash ulo. Alaynan. Ay naku, ang mundo ay bumabagsak na. Lahat ay patayin. Lahat ay bumagsak. Walang pinapayagang tumingin. Nakalungkot, nagtaksil siya kay Ginoong Huo. Tapos na siya. Hindi na talaga pwede magpakasal. At saka isa pa, isang may sakit na pwedeng mamatay anumang oras. Yung mga video na ito, lahat yan ay pinagsama-sama niya. Yung ganitong uri ng mababa, gamit lang ng ganitong kalokohan na paraan. Na, tanging mga walang utak lang, ang magpapabaya kay Ginoong Huo. At magtatangkang mga liwa sa isang batang pasikat. Ang pamilya Huo, hindi magpapabaya dahil lang sa isang dayuhan, na hindi naniniwala sa akin bilang kanyang magiging asawa, ay pumasok. Sino? Ang sumira sa kasal ng pamilya Huo. Nanay. Nanay. Lola. Siya nga. Siya ang sinadyang gumawa ng mga video na ito, upang sirain ang aming kasal. Pinapabagsak ang dangal ng pamilyang Huo. Masama ang pakiramdam ko. Malapit na akong magpa-opera. Halos, mamatay ako sa galit sa taong ito. Agad na ipasa kay Xing Hao ang iyong operasyon. Pamilyang Huo, ilang henerasyon nang nag-iisa. Kailangan ng isang manugang na babae. Magpapalago ng angkan. Gusto kong makita. Sino ang nagkakalat ng gulo? Lola Huo. Anak, bumalik ka na. Kilala mo ba sila? Siyempre. Ling-er, may buhay akong utang sa'yo. Mabuting bata, ano ba talaga ang nangyayari? Ginang, si Edie, Go ay lihim na nilalapastangan ang binata. Sa labas kasama ang iba, mga taong ito, patuloy na ginagamit ang pangalan ng pamilya Huo para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sinisira ang reputasyon ng pamilya Huo at kasama pa ang kanyang kalaguyo. Na pinahirapan si Genhe. Yuan, totoo ba ang lahat ng ito? Lola, alam kong nagkamali ako dahil hindi ako pinapansin ni Hang Zhao. Kaya nasa labas ako. Naghanap ng boyfriend. Pero, kasunduan sa pagkabata, ito ay personal na itinakda ni Grandpa Huo. Namatay na ang matanda. Ako ay buhay pa. Ang kasalang ito sa ilog. Agad na kanselahin. Hindi pwede. Hindi maaaring. Ako ang nagmamahal sa paglalayag. Walang ako. Ano ang gagawin niya? Sino ang nagsabi na pakakasalan kita? Xing Zhao, alam ko na mali ako. Hindi na ako muling mangahas. Pakiusap, hayaan mo silang palayain ako. Pakiusap, tulungan mo ako, VC. Lina, palayain ka. Maglayag. Kahit na, ginamit ko ang mukha ng Hao. Para kumita ng kaunti. Pero nangakong ako. Para sa ating kinabukasan. Pakiusap, dahil sa nakaraan nating pagkakaibigan. Tulungan mo ako. Okay ba? Mula sa sandaling inusig mo si Yuan Ling. Darating na ang iyong kamatayan. Ipinahayag ko ito. Pamilya Huo at Pamilya Go ay wala ng ugnayan mula ngayon. Doktor. Tawagin mo na ang doktor. Yue. Wala bang masama? Ang iyong cancer cells ay kumalat na sa buong katawan. Kung hindi ito maayos sa loob ng 12 oras, hindi na kailangang mag-ubos ng operasyon sa matris. Wala nang pag-asa talaga. Kahit kontrolin pa ng gamot, maaari lang siyang mabuhay ng 2 taon pa. Bilisan na. Magmadali kang mangalap ng pera. Lahat ng pera namin, ibibigay namin kay Lina. Dahil sa pera. Siyempre, ililigtas mo ako. Pera. Nabankrupt na ang pamilya mo. Saan ka pa makakahanap ng pera? Wala na ang pamilya mo. Ano ka ba? Karapat dapat ka dyan. Dad, hurry up and beg Hook Xing Zhao. Para utusan niya si Lina na iligtas ako. Ako ay tunay mong anak na babae. Binilanggo mo ang pamilya namin, Go. Sa utang na hindi mabayaran. Maraming tao ang naputol ang pakikipag-cooperate sa amin. Kailangan ko pang magbayad. Isang numerong pang-milyon na multa sa paglabag. Hindi ka naman anak ko. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Simula ngayon,
Hindi ka na bahagi ng pamilya Guko. Huwag. Ginoong Guo, pwede bang itanong kung bakit inalis ng pamilya Ho? Ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Guo. Ito ba ay dahil sa iyo? Dahil sa iyong magulong pribadong buhay? Narinig ko na. Ikaw ay nagbebenta ng peking gamot. Sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Ho. Dahil dito, maraming tao ang nasaktan. Totoo ba? Ano ang relasyon ninyo ni Zhang Qiansheng? Alam na ba ni Ginoong Hu na ikaw ay nagloko? Alam mo ba kung anong parusa ang iyong haharapin? Hindi. Hindi ako mamamatay. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sasaluhin ako ng nanay ko gamit ang pera. Few Group Medical. Bagong talagang misteryosong si. Makikipagtulungan kay Hook Sing Sao. Sa pamamahala ng Hu Group. Ay, Angie. Go. Ano ang opinion mo tungkol sa kapatid mong babae? Tungkol sa relasyon mo kay Ginoo Ho? Gusto mong hiwain ang sinapupunan ng ate mo. Nagpapanggap kang kasintahan ni Ginoo Ho. Totoo po ba iyon? Bankrupt na ang pamilya ko. Ngayon ay nasira na ang pangalan ninyo. Humaharap sa kamatayan. Ano po ang inyong saloobin? Hindi ako mamamatay. Ang nanay ko, sobrang mahal ako. Ibebenta niya ang lahat ng alahas. Para gastusin sa operasyon ko. Ang pera ay makapangyarihan. Sa mundong ito, walang bagay na hindi kayang gawin ng pera. Pero ang pamilya ko, ang Hu, hindi kailanman nagkukulang sa pera. Akala mo ba talaga na pera ang lahat? Paano mo nagawang? Ay, akit. Ang fiance ko, para makuha ang bahagi ng Hu. Nang sinabi ko na sa'yo, hindi ka kailanman magiging kasal sa pamilyang Hu. At hindi rin kailanman magpapasok ng operasyon. Binibola mo ang fiance ko. Pwede kong hindi na makipag-away sa'yo. Pero, gusto kong ipasok si Dr. Lina para bigyan ako ng buhay. Anong kinalaman mo dito? Sino ka ba talaga? Bakit hanggang ngayon? Napakabobo mo pa rin. Bakit hanggang ngayon? Napakabobo mo pa rin. Ginoong Yuan, maaari ko bang itanong ang relasyon ninyo ni Dr. Lina? Ano ang relasyon ninyo? Siya. Si Dr. Lina. Lina, talaga bang ikaw ito? Hindi ka ba galing sa baryo? Mahirap na tao ba? Hindi ito totoo. Yuan Ling, hindi lang siya ang technical na direktor ng Ho Group. Siya rin ang pangalawang pinakamalaking may-ari ng grupo. At siya ay kilalang kilala sa buong mundo bilang isang eksperto sa medisina. Lina, Diyos ko, siya ang kilalang internasyonal na Dr. Lina, ang bata at maganda pa. Matagal ko nang naririnig na si Dr. Lina ay isang henyo sa medisina. Hindi ko inakalang mas maganda pa siya sa larawan. Sinasabing mas malakas, mga kaibigan sa media. Tungkol kay Sandy, Go Yue, ang batas ay magbibigay sa kanya ng pinakamakatarungang paghusga. At si Yu Si. Lina, gagawin mo pa bang operahan siya? Sa kabila ng lahat, siya ang iyong kapatid na babae. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko sinasadya. Nabilhin ang iyong sinapupunan. Lahat ito ay dahil sa nanay ko. Siya ang nag-udyok sa akin. Sabi niya, mura ang buhay mo. Kaya hayaan mong gamitin ko ang iyong sinapupunan. At ang mga iyon, nagbebenta ka ng peking gamot. Ano naman ang kasalanan sa pagtatayo ng iligal na klinika? Siyempre, kasalanan din ng nanay ko. Siyempre, siya rin ang nag-utos sa akin na gawin ito. Gusto kong i-report siya. I-report ko siya ngayon din. Nanay, narinig mo ba? Nanay, pakinggan mo ako. May sakit ako. Hindi ko kakayanin ang hirap sa kulungan. Hindi ba't ako ang pinakamamahal mo? Ibinenta mo ang lahat ng iyong alahas. Tulungan mo ako. Maliban kayo, Anling. Siguradong may iba pa. Na handang operahan ako. Sobrang late na, Yue. Siya ang tanging makakapagligtas sa iyo. Hindi pa huli. Hindi pa huli, nanay. Siya ang iyong anak na babae. Siguradong nakikinig siya sa iyo. Basta't handa siyang iligtas ako. Mabubuhay ako. Ako ang iyong anak na babae. Hindi mo maaring hayaan akong mamatay. Naisip mo na ba na ang ate mo ay anak ko rin? Nang hinahanap mo ang tao para durugin ang kanyang matris. Naisip mo ba na maaari rin siyang mamatay? Talaga akala ko lang na siya ay isang mahiyain na probinsyana. Ikaw ang ayaw sa kanya. Ngayon,
Talagang alam ko na mali ako. Nanay. Nakiusap ako, tulungan mo ako. Kung hindi dahil sa 20 taon na nakaraan, iniwan ka ng nanay ko. Hindi ko gagawin ito sa iyo. Kapatid tayo, gagawan kita ng operasyon. Impossible. Kung may dapat sisihin, sisihin mo si nanay. Siya ang ayaw sa'yo. Bakit ako hindi pwedeng mabuhay? Hanggang ngayon, ayaw pa rin magbago. Sobrang nagsisisi talaga ako. Na hindi ko pinili ang ganitong magaling na anak na babae. Akala ko, naiintindihan kita, hayop ka. Saktan mo siya. Muraan mo siya. Hindi ko kaya. Siya ay mamatay sa gitna ng sakit at pagmumura. Sa kawalan ng pag-asa. Doktor. Doktor. Later. Inay, hinihiling ko sa'yo. Gao Firen. Huwag mo na siyang guluhin. Nanay, ihilingin mo pa bang iligtas ko siya? Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang iyong nakababatang kapatid na babae. Isipin mo na lang na naaawa ka sa akin. Iligtas mo siya. Kaya, anak, pinangakuan mong tutulungan siya, di ba? Aking mabait na anak. Anak, talaga bang tinitingnan mo akong parang anak mo? Simula pagkabata, pabor ka sa kanya. Sinasabi mong ako ang ate. Dapat mong ipasa ang pasensya sa nakababatang kapatid. Noong bata pa ako, may bagong damit na ako. Sabi mo pa na bata pa siya. Dapat ko siyang palampasin. Pag lumaki na siya, ikaw ang nagdala sa kanya para magpakasal ulit. Iniwan mo akong mag-isa. Pagkatapos, nakapasa ako sa buong lungsod. Sa pinakamagandang high school. Masaya akong masyadong. Ipinakita ang aking liham ng pagtanggap. Ipinakita ko ito sa iyo. Ikaw naman. Sa harap ko, ay pinunit mo ito. Sabi mo, ang ganitong tao na katulad ko ay magdudulot sa kanya ng kahihiyan. Kahit sa huli, gusto mo pa bang ipasa sa kanya ang aking matris? Talaga bang itinuring mo akong anak? Ako ay, nanay, patawad sa iyo. Nanay, patawad sa iyo Kaya. Hindi kita mapapatawad. Mula ngayon, ako, wala na akong ina. Umalis na tayo. Ginoot ginanggo. Hindi na posible. Umuwi ka na. Wala bang masama? Wala akong masama. Ako'y walang pamilya. May pamilya ka. Gusto kong maging pamilya mo. Alagaan ka. Pangalagaan kita. Hindi. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tulad ko na tao. Ako ay, anong klaseng tao ka? Karapat-dapat ka.
Masyado akong malamig na tao. Nakita kong namatay ang kapatid kong babae. May kakayahan akong iligtas siya pero hindi ko ginawa. Pinaknel ko ang aking tunay na ina. Sa harap ko. Kahit ang nanay ko ay hindi ako mahal. Walang nagmamahal sa akin. Mahal kita. Mabuti ka. Ikaw ay doktor, hindi Diyos. Nakapagligtas ka na ng napakaraming tao. Wala kang obligasyong iligtas ang isa na gustong pumatay sa iyo. Hindi ito tinatawag na malamig na dugo. Ito ay tinatawag na katarungan. Ngunit, sila ay nararapat sa kanilang kaparusahan. Yuan Ling. Karapat dapat kang mahalin. Ako. Gaano katagal? Hintayin kita. Sobrang dami ng pinagdaraanan niya. Kailangan ko ng kaunti. Ibalik ang kanyang init. Ang presidente ay sobra namang mabait kay Miss Lina. Sobra naman talaga. Nga, kahit kailan, hindi ko pa nakita ang presidente na ganito. Gumagawa pa ng almusal ng personal. Huwag na nating pag-usapan, magtrabaho na tayo. Sige, huwag na nating pag-usapan. Sige, huwag na nating pag-usapan. Magsimula ka na sa trabaho. Magsimula ka na sa trabaho. Yuan Ling, kumain na ako ng almusal. Singzhou, kapag nabasa mo ang liham na ito, nasa daan na ako patungong Daxicon. Doon ay sumiklab ang isang bihirang sakit. Kailangan kong gawin ang mga bagay na dapat kong gawin. Kailangan kong maging doktor muli. At hindi lamang si Lina. Ito, ang tanging paraan para pagalingin ang sarili. Pagalingin ang sarili. Itong tanga, bakit palagi mong iniisip ang tungkol sa sarili mo? Na kayang tiisin ang lahat. Ginoong Ho, hinahanap niyo po ako. Agad na ihanda ang eroplano. Punta sa Daxicon. Daxicon. Iyon ay isang liblib na nayon sa bundok. Bakit ka pumunta doon? Hinahanap ang asawa. Diyos ko, boss, parang magpapakita na yata. Ng 1,000 milyang habol sa asawa. Doktora Lina. Ikaw talaga si Doktora Lina. Hindi ko inasahan. Maaari kayong dumaan sa amin ngayon para sa libreng konsultasyon. Talagang kayo ang tagapagligtas. Buhay na bodhisattva. Walang anuman, ginoong alkalde. Narinig ko, nakagabi ang mga matatanda sa inyong nayon ay nagkasakit. Na, sa isang gabi, lahat ng matatanda ay bumagsak. Nagsusuka at may diarrhea. Walang lakas. Talagang nag-aalala kami. Huwag mag-alala, ginoong alkalde. Kaya kong gamutin. Dalhin mo ako para makita. CJ. Kayo na ang pag-asa ng buong nayon. Sa isang gabi, lahat ay nahulog sa sakit. Hindi ito karaniwang nakakahawang sakit. Tiyak na may ibang dahilan. Tara na. Narito na ang health center. May ilang na dito na doktor na pumunta para magbigay ng libreng konsultasyon. Sila ang maaaring tumulong sa inyo. Sige po. Sanggunian. Punong barangay. May malaking problema. Ang pangulo ng grupong Ho ay pupunta sa ating baryo. Darating na ang tao. Ano? Darating si Ginoong Ho. Kung may kailangan ka, magpatuloy ka na. Ako na ang bahala dito. Sige, ayos lang. Dr. Lina, babalik na ako agad. Alaynan. Tara. Dr. Chen, ano ba talaga ang nangyari sa nanay ko? May mga profesional na doktor dito. Bakit ang bilis kumalat ng sakit? Hindi dapat mangyari yan. Saan ba nagkamali? Kumain lang ng masama. Nagtatae lang. Wala naman. Pareho naman tayong kumain. Bakit ako lang ang may sakit? At si Tito Liu ng katabing na yon. Pareho ang sintomas. Nga, kamakailan lang, puro kanin lang ang kinakain ko. At yung gamot na ibinigay mo. Wala nang iba, ha? Wala nang iba, ha? Doktor ako. Makinig ka sa akin. Hindi pa kayo ang dapat magsalita. Bakit mo ako kinu-question? Sige na. Halika. Isang iniksyon ng laxative ay sapat na. Lahat ng sakit ay mawawala. Anong bagay to?
Hindi pwedeng magbigay ng anti-diarrheal injection. Sino ka? Bakit mo ako pinakikialaman sa pagpapagaling ko? Dahil mali ang diagnosis mo. Biro lang. Tama. Ikaw ang doktor. Alam mo ba o ako ang nakakaalam? Ngunit, nararamdaman ko, hindi ito basta-bastang pagtatay. Parang may bagay sa tiyan ko. Sobrang sakit. Nagsusuka, pagtatae, sakit at paninigas ng tiyan. Mahina ang mga braso at binti. Ito ay tipikal. Mga parasitikong sakit. Bukod pa rito, tita. Kasama rin ito. Ang mataas na lagnat. Saan mo nakuha? Na masasabi mong, may problema ako sa pagpapagamot. Ikaw ba ay doktor? Ako ay estudyante na nagtapos sa medikal na paaralan. Anong medikal na paaralan? Kahit ang pinakasimpleng, pagtatae, at impeksyon sa parasito, hindi mo maunawaan. Bakit kita sasabihan? Nakikita ko, ikaw yung nasa paligid, nagtatrabaho sa lugar na turista. Bilang isang guide, sagot mo ako. Chen, pero ang how private. Medical school ay nagtapos. Talaga, iyan ang pinakamagandang akademya sa bansa. Ano sa tingin mo? Nga, bata, hindi mo naiintindihan. Kaya huwag kang magsalita ng basta-basta. Kolehiyo ng medisina. Bakit? Natakot. Hintayin mong matapos ang aking libreng konsultasyon. Hintayin mong maging sapat ang aking kwalifikasyon. Makakapunta ako. Pampublikong ospital na pinunduhan. Na nagtrabaho. Ikaw ang mag-aalaga sa mga pasyente. Parang nag-i-update lang ng resume. Hindi ito katulad ng mga estudyante. Nasa Host Medical School. Ano naman kung ganun? Ginoong Ho. Pero pinapahalagahan ko talaga ang proyektong ito. Hindi ka kailanman makakapasok sa How Corporation. Dahil ang How Medical School ay hindi pwedeng magpalaki ng ganitong klaseng estudyante. Mas hindi ka pa nga marunong magmedisin. Bakit mo sinasabi na hindi ako marunong? Ikaw ang pumasok, Ang mentor ko ay si Lina. Ikaw ang nagtuturo sa akin maggamot. Ang mentor mo ay si Lina. Isang kilalang doktor sa buong mundo. O kaya ay ang WHO Group. Kasosyo. Tama. Nga. Dr. Chen ay nagbigay ng libreng konsultasyon sa mga nayon. Dito sa aming barangay. Nandito na siya ng 6 na buwan. At binigyan pa ang mga matatanda sa aming barangay ng host na gamot na Baibing Xiao. Ngayon, mas mabuti na ang kalusugan ng lahat. Mga produkto ng Host Medical. Lahat ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Ito, bakit hindi ko ito nakita kailanman? Ito ay ginawa ng host. Mga gamot ng host. Ibebenta ito sa lahat ng malalaking butika. Bakit ko? Hindi pa nakikita kailanman. Itong produktong ito. Ito ay mula sa pananaliksik, na espesyal para sa mga matatanda. Ang aking guro na si Lina, ay sinadyang pinapunta ako dito para sa mga mambabayan. Akala ko ay isang manlilin lang. Ikaw, bakit ka nabubuhos ng dugo? Dahil, ako si Lina. Talaga bang ikaw si Lina? Ikaw, Lina, huwag kayong padaya sa kanya. Lina, pero siya ang partner ni Ho. Paano naman? Pupunta sa isang mahirap na lugar na ito. Nga. Napalabas pa nga sa balita. Isa siyang tao sa itaas. Mga kababayan, sa tingin ko, hindi purong intensyon. Palayasin siya. Mga kababayan, nasa panganib ang tiyahin ngayon. Kung hindi siya gagamutin, magiging huli na. Dalaga, talaga bang hindi ako masasaktan? Naniniwala kayo sa sinungaling. Anong magagawa ko? Kailangan kong subukan lahat. Hindi na makakayanan ng mama ko. Ate, kaya ko. Sabihin mo sa akin, ano ang mga kinain mo kamakailan? Wala akong kinakain. Araw-araw kasama ko ang anak ko na kumakain. Pero hindi sila nagmamalasakit. Wala talagang anuman. Hindi ba't kumakain? Ng lahat ng sakit, may kinalaman ba ito? Huwag kang magyabang. Ang Baibing Xiao ay gawa ni Hushai. Paano magkakaroon ng problema? Ito ay pek. Itong gamot. Wala talaga. Numero ng produksyon ng gamot. Ipinapakita na noong ginawa ito. Gumamit ng parasitikong substansya. At ang may sakit lang ay matatanda. Kumain lang ng bigsyo. Problema. Nasa gamot na ito. Nakasaad dito na gawa ito ng WHO Family Medical Production. At nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Ay, parang totoo nga. Walang numero. Dr. Chen, ano nang nangyayari? Mga kababayan, mayroon akong tunay na gamot na milagro. 5 minuto lang at mawawala ang sakit. Ginoong Ho. Ako ay ang punong bayan ng Daxi Village. Kayo po si Ginoong Ho. Napanood ko po kayo sa telebisyon. Narinig ko po na may sakit dito. Dumating po si Ginoong Ho para tingnan ito. Maliit na bagay lang po ito. Hindi na po ito dapat ikabahala. May isang tao sa nayon. Mga estudyante ng Host Medical School. Nasa libreng konsultasyon. Titingnan ko kung akma. Maaaring dito. Magtayo ng isang pampublikong sanatorium. CJ. Ilang daang milyon na sanatorium. Sabi ng Itaya na.
Sobrang laki ng galaw para sa paghabol sa asawa. Dr. Chen, kayo rin ba mula sa pamilyang Ho? May dala pa kayo ng mga health supplements ng Bai Bing Xiao. Bai Bing Xiao. Bakit hindi ko alam iyon? Narinig ko na nandito na rin si Lina. Nasaan siya? Lina. Nasa klinika siya. Tingnan natin siya. Tara. Hey, bakit may nag-aaway kanina? May nangyaring masama. Susubukan ko. Ginoo, ibigay mo na ang gamot sa akin. Ito ay para sa sakit na ito. Espesyal na gamot na ginawa para dito. Ay. Sino ka? Nakasaad pa sa botelya ng gamot na ito. Si Lina ang nakibahagi sa pag-develop nito. Puting background, itim na letra. Pwede bang gawing pek ito? Ito ay pinagtibay ko. Bilang magiging asawa ni Ginoong Ho. Nakuha ni Gui Wei. Sa pamamagitan ng resume na ito, nagbebenta ng peking gamot, pumasok sa kumpanya ng medisina ng pamilya Ho. Mga kaibigan, may diploma ako, ha? Doktor ako. Doktor ba siya? Naniniwala kayo sa kanya? O sa akin na lang? Para kang nagsasagawa ng panlilito sa paggamot. Kung may mali, kaya mo bang managot? Sino ba yung Jayang Hu na doktor? Hindi pa natin pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapagaling sa lahat ng sakit. Pero kung ang tita ay hindi magagamot, huli na ang lahat. Kailangan lang inumin ang gamot na ito. Sa loob ng 5 minuto, epektibo na ito. Pampatanggal sakit. Mukhang lason ito. Nais nitong pumatay. Mga kababayan, siya ang nandito para manakit. Palayasin siya. Ikaw ay si Jin. Ikaw ay si Jin. Si Hook Singzhao. Ayos lang. Akala ko may kasama pa. Nagmamatigas ka pang magpanggap na si Ho. Paano maaaring si Ho ang nandito? Sa nayon na ito, patayin sila. Mga asong lalaki at babae. Mandaraya. Si Xiao Chen. Ito si Ginoong Ho. Hu. Ginoong Ho. Hook Singzhao. Yun. Yung si Ginoo Ho. Hindi mo siya kilala. Hindi mo ba sinabi na ang diploma mo at ang scholarship ay personal na ipinagkaloob ni Ginoo Ho? Ikaw ba ay nakakita na sa kanya? Hindi ko pa siya nakita. Saan ka nakuha ang diploma? Ginoo Ho. Ginoo Ho. Para makapasok sa Ho. Ginoo Ho, nagkamali ako. Ginoo Ho. Itong mandurugas. Itong mandurugas. Naalala ko na. Siya si Lina. Nakita ko ang kanyang larawan sa isang account na nag-uusap tungkol sa chismis. Pero tinanggal na ito. Siyempre, totoo iyon. Ginoong Ho. Nagbebenta ng peking gamot, pagsisinungaling sa pagkakakilanlan. Alam mo kung paano ito haharapin. Tulad ng mga tao tulad mo, hindi ka makakapasok sa host. Ginoong Ho. Ginoong Ho. Katulong Wang. Pakisuyo, ayusin mong may maghatid sa mga kababayan. At kay Tialiu papuntang ospital ng bayan. Maya-maya lang. Hindi na. May naipadala na akong tao. Hindi mo na kailangang pumunta ng personal. Bakit ka nandito? Ano sa tingin mo? Ako. Naway pagpalain. Dapat pagpalain si Gyanli. Hu, lahat ng mga Diyos at Badha, handa akong ibigay ang aking buhay. Nananawagan ako sa inyo. Dapat pagpalain si Yuan Ling. Naway maging maayos ang kanyang panganganak. Disipulo Huk Sang-siu. Ang aking Hiyu number ay, huwag. Ginoong Hugh. Tayo magbibigay ng pangako. Hindi naman pwedeng gamitin ang sariling buhay. Doktor, kumusta? Binabati si Ginoong Ho. Ito ay kambal na lalaki at babae. Ligtas ang ina at sanggol. Pangunahing katulong, para sa regalo ng ginang. Nakahanda na ang lahat. Ginoong Ho. Salamat, Doktor. Salamat. Salamat, Doktor. Aking mahal na manugang. Ikaw ang malaking tagumpay ng pamilya Ho. Lola, sobrang dami nito. Bumili pa si Lola ng isang bangka para sa iyo. Nasaan ang yete? Hintayin mong lumaki ang mga bata. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo. Lola, bakit nakikipag-agawan ka sa akin? Sa asawa. Asawa.
Salamat sa iyong pagod. Patay na bata. Alam ko na dapat magdala ng regalo. Ang asawa mo ay sobrang nahihirapan. Dapat ka namang magpakita ng kaunting pagpapahalaga. Nailipat ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ho. Sa pangalan mo. Hindi pwede. Hindi ito angkop. Ang ganitong kalaking negosyo ng pamilya Ho ay walang ganitong mga patakaran. Ang iyong layunin sa medisina ay iligtas ang tao. Ang lakas ng pamilya Ho ay nasa iyong mga kamay lamang na makakapagligtas ng higit pang mga taong nahihirapan sa sakit. Tanga kang bata. Isa tayo ng pamilya. Ako ang tunay mong lola. Tungkol sa kanya sa hinaharap, magtrabaho ka para sa kanya. Hey, magtrabaho ka. Sige, magtatrabaho ako para sa iyo. Alaynan, ako na iniwan mula pagkabata. Sa wakas ay nagkaroon ng tunay na pamilya at mga taong nagmamahal sa akin.